Ah, Genorvin TV. Sino ba 'to? Actually, hindi ko masyadong kilala except for the fact na nakikita-kita ko na umaakyat sa mga LS ng FLM family. Siyempre FLM siya din, 'di ba? So, ang tanong ko, sino ba 'to? And then until such time na nakita ko na isa siyang FLM family. At mayabang. Yes, mayabang. May pagkahambog. Tama. Pero may nakikita akong hindi maganda dito. Ano? Somehow, ako'y nalulungkot sa aking nakikita sa ating pamilya. This guy represents yung isang klase ng tao sa isang komunidad na may ugaling pagkahambog, pagkamayabang. Pero hindi ibig sabihin nun na i-judge na natin ang pagkatao, ang buong pagkatao ng isang tao kung ang isang tao ay mahambog, mayabang. Naisip ko, habang ako'y nag-o-observe, yaman din lamang na ito'y nasa social media. Gustuin ko man na ito'y pag-usapan in private, nakita ko pinag-uusapan ito in public. Yaman din lamang na nandito tayo sa publiko. Naisip ko, nakikita ko, paano pala pag yun ay ako? I feel bad, for that guy. Unang-una, sino itong tao na to? Nabibigyan ko ng pansin, oras, pero binibigyan ko ng pansin at oras. Alam niyo kung bakit? Because it is representing the totality of being a family. Paano pala pag yan ay tayo or ako or isa man sa atin at pinagkakaisahan? Halos parang feeling ko lahat hate na siya. Parang yung kwento sa Biblia, yung isang babae na halos lahat kinundina ng lahat ng mga tao. Pero ito, si Jesucristo, inabot ang kanyang kamay, pinatayo, at sinabihan na isa kang anak ng Diyos. Isa ka pa ring anak ng Diyos. Ano ba yung lesson dito? Lahat tayo, iba-iba ng karakter, iba-iba ng ugali. May mahambog, may simple, may tahimik, may maingay, may sinungaling, merong marunong makisama, merong basagulero, na dapat sana ang sa akin, magkaintindihan tayo kung ano man ang karakter, personalidad ng bawat isa sa atin. Kasi hindi tayo lahat ay pare-parehas ng ugali, ng pagkatao, na hindi naman sana dapat nating husgahan agad ang isang tao. Di komot nagkamali, di komot nagsinungaling, di komot naghambog at nagyabang. Okay, ito aking napansin na nang una maganda naman ang kinalabasan nung pag-uusap-usap hanggang sa natanong ng isa nating kasamahan na si Jeff Swift
about nga doon sa pagtuntong sa US nitong si Jen Orvin, ano? Kasi syempre ang unang naglabas niyan or naglahad ng buhay ay itong si Jen Orvin. Ngayon, whether yan ay connected sa usapin o hindi ko na alam yan or hindi na natin ano yan. So inilabas niya ang kanyang buhay, whether paghahambog man o anuman ang purpose niya, natanong naman itong ating kasamang si Jeff Swift, ano, hanggang sa kanyang nakita na tila baga questionable at merong inconsistency. May bahid ng pagsisinungaling at pag-iimbento. Ako ay naniniwala na itong si Jen Orvin ay nakatuntong ng US. Pero hindi ako naniniwala na ang visa niya ay B1 o B2. Maaring nakatuntong siya bilang tourist, hindi natin alam. Kasi meron naman akong nakitang video niya na nasa LA siya. Ngayon, kung ano man yung visa niyang ganun, ganito ganyan, hindi ko na siya hahalongkatin pa kung ano yung visa niya. Ang akin lamang ho, Mr. Jeff Swift has proven a point na itong si Jen Orvin ay nagsinungaling at naghambog, nagdagdag ng kanyang kwento. Okay, andun na tayo. Siguro hindi rin naka-move on itong si Jen Orvin na kahit tama na ay parang pabiro na lang niya na sinasabi. Siyempre nakikita ko yung kanyang napahiya eh. Kumbaga napahiya talaga siya ni Mr. Jeff Swift. Pahiyang-pahiya talaga. Ngayon, siyempre napahiya, parang pabiro na lang na inuungkat-ungkat ulit. Pabiro na inuungkat-ungkat hanggang sa medyo uminit na, hanggang sa ang unang nagsabi ng word ay si Mr. Jeff Swift. Sinabi niyang ulol, bumawi yung isa. Medyo sa makatwid, nagkainitan na nga yung dalawa. Ngayon, nakikita ko dito, wag naman sanang kasi nagkamali na si Jen Orvin. Hindi ibig sabihin na huhusgahan na natin ang buong pagkatao ng isang tao kung nagsinungaling man siya, nag-imbento man siya. Wag naman nating kuyugin o husgahan na lahat naman. Nakikita ko, napapansin ko, halos lahat na hit na siya. Ako, I feel bad for him, Although, hindi ko gusto yung ginawa niya na umimbento, nagyabang. Pero gaya nga ng sinabi ko, iba-iba tayo ng karakter. In fact, si Boss FLM may kayabangan din. Ganun siya di ba? Iba-iba tayo ng karakter. Ako nalungkot kasi dahil di ko mo nagsinungaling at nagyabang yung tao. Kinuyog na eh. Parang wala na eh. Walang alam mo yung parang kinalimutan na lahat yung pagkatao niya, parang sira wala nang lahat na ayaw na sa kanya, lahat na galit na sa kanya. Paano pala pag yun ay ako? Hindi ba pwede na halimbawa sabihin na natin na na-prove natin yung point na nagsinungaling itong tao nito. Tama na, wag nating gawing dahilan yun para kamuhian ng isang tao or itakwil or itapon ng isang tao. Maaring ganun nga siya, mayabang eh. Pero I really feel bad. Kasi unang-una, ang gusto kong itanong sa kanya, ikaw ba ay sumusuporta kay FLM? Kung ang sagot niya, oo. Ayun lang naman pala eh. Iisa tayo ng ipinaglalaban. Iisa tayo ng prinsipyo. Iisa tayo ng iniidolo. Ngayon, kung mayabang man siya, as long as
iisa naman pala tayo ng paniniwala. Ayan na natin na maghambog ng maghambog. Or kung ano man ang gusto niya, intindihin na lang natin. Pwede natin siyang sabihin. In private, in message, sabihan, pagalitan, in private. Asa na yung sinasabi natin na in private naman sana. I really feel bad. I really feel sorry for this guy. I don't know this guy actually. But the reason why ako'y nagre-react, paano pala pag yun ay ako? Paano pala pag ako'y nagkaroon ng isang pagkakamali? Isang pagkakamali lang. So lahat na pala ng aking nagawa, burado na sa isang pagkakamali. Halimbawa, sabihin na natin nagsinungaling ako once. Halimbawa, meron akong nagawa na hindi maganda for once in my career dito sa FLN family. Ibig bang sabihin, kukondinay na ninyo ako? Ibig bang sabihin, huhusgahan na ninyo ako? That is the reason why I really feel sad for this guy. I don't know this guy actually. Nakikita ko lang siya pero I really feel sad for this guy. I know na sobrang mali yung ginawa niya. Umimbento. Sa totoo nga, mas naniniwala ko na nakaapak siya ng US kaysa kay Leon. Kasi kay Leon, wala akong makitang bakas. Itong kay Genovine, meron akong nakitang bakas. Kaya lamang ho, ay sinubrahan niya. Kasi kung B1, B2, mayaman na siya dapat. Ngayon ang nakikita ko, ewan ko lang kung tama ako sa aking kaisipan. Correct me if I'm wrong. Parang kasi doon sa itsura niya, parang ang ilan kasi sa atin, parang hinuhusgahan ata natin base sa itsura. Kasi meron ako nababasa na ibang mga comments na hindi naman siya mukhang nakapunta ng tate. Ibig bang sabihin kapag pangit ka, ibig bang sabihin kapag kalbo ka, ibig bang sabihin kapag pango ka, ibig bang sabihin pag gusgusin yung forma mo, hindi ka pwedeng pumunta ng tate. So parang nakita ko dito talaga ang pagiging mapanghusga ng ilan sa atin. That is the reason why hindi ko mapigilan na magbigay ng reaction dito. Sana iwasan natin. Nakakasad lang kasi iisa lang naman tayo ng pinaglalaban eh. Ngayon, kung mayabang yung tao, kung madamot yung tao, kung alam mo yun, sinungaling yung tao, o sabihin natin na palamura, yan, kagaya ni Liza Paris. Kung ganun yung katauhan nila, hindi ba pwedeng intindihin na lang natin? Kasi iba-iba nga tayo ng personality. As long as iisa lang naman ang ipinaglalaban natin, then magmahalan na lang tayo.